itong presidente ay gumagamit ng droga. Yun ang problema natin. Wala tayong pakialam kay Tantoco, wala tayong pakialam kay Lisa Araneta Marcos. What we are after is the welfare of the Filipino people. Kung pinamumunuan ba talaga tayo ng matino o pinamumunuan tayo ng may impluwensya ng ipinagbabawal na teknik. Alam mo, grabe ka naman kayo, no? Kay Marcos. Marcos? Bakit? Kung ma-extend ko pag pag minalas siya, hindi kasalanan niya. Pero hindi ko naman sinasabi na ganun ang iniisip ni spokesperson na BP. Wala naman ganun. Kasi uso nga ngayon mga overdose eh. Ay, overdose? Overdose? Ay, grabe yun. Hindi, overdose Sige. sa trabaho. Sige, buksan mo yung overdose na yan. Sige. Hindi, kumbaga, over sa trabaho, gano'n, di ba? Kasi hindi nga daw siya natutulog eh. Baka mamaya, kailangan niya na magpahinga. Kaya pala kakampi niya 24 oras. Pwede. Kasi hindi siya natutulog, no? Wala tulugan, 24 oras. Kaya pala. Kaya pala hindi binabalita. Pero, since inopen mo naman yung overdose, may lumabas na ano, di ba? May lumabas na isang papel, isang dokumento galing doon sa LA County. Ibig sabihin, doon sa LA, Los Angeles Police Station. At pinasinungalingan ni Claire Castro na ito ay peke and all that. Bakit nyo dinadawit ang si Lisa, si First Lady Lisa Araneta Marcos? Peke daw. Itong sinasabing dokumento na ito, na kanina ay mayroong inilabas din ang isang istasyon din ng radyo at TV ng tunay o original na kopya noong dokumento na yon. So, hindi natin alam kung sino, alin talaga doon ng tunay at alin ng peke. So, ano masasabi nyo doon sa pagtanggi at sinasabing peke daw yung lumalabas na mga issue? Diyan kay Claire, lahat naman yung peke yata dyan eh. Sa kanya peke lahat? Lahat peke eh. Pero, hindi naman tayo sinasabi natin na naniniwala tayo doon sa mga naglalabas ng, alam mo yun, yung mga sinasabi nila, nakasama daw si Lisa. Pero hindi rin tayo naniniwala doon sa wala. Wala si Lisa doon sa room na meron nga daw white substance na nag-scattered, di ba? Scattered pa ang sabi. Eh, hindi natin patas tayo, maging patas tayo sa mga bagay-bagay. Kasi baka mamaya, sa sobrang inis natin, mga kababayan, pinapaalala ko, sa sobrang inis natin dito sa administrasyong to, especially dito kay Lisa, kung ano lang yung mabasa natin, yun kagad. Wag tayo maging ganun. Pero hindi rin natin sinasabi na hindi totoo yun. Kasi may police report na nagsasabi na kinontak nila ang police ng 11:32, kung hindi ako nagkakamali, PM. Wait lang, check lang natin dito sa ating bayawagan. Basta ganun. 11. Ay, galing mo, 32 Tapos, nakarating sila, in-announce na patay na to si si Tantoco ng 12:05, tama ba? So, ang sabi ni Claire, kaya daw yan peke, dahil meron nga daw nung March 8, merong konsyerto na nandun daw si Madam Lisa ng hapon hanggang gabi. Pero titignan nyo kasi, tapos na yung konsyerto. Hindi, yung nangyari ng 12:05. Tapos yung konsyerto, hapon pa yun. So, pwedeng, nauna na yan Nauna na yung sinasabi natin na pagkamatay ni Tantoco bago yung concert. Alam ka namang hindi siya pumunta doon. Mas lalo paghihinalaan. Diba? Kaya hindi natin alam kung maganda maglabas talaga ng galing doon sa maglabas yung galing sa LAPD na totoong report. Yung police report talaga nila na hindi, ewan natin kung may tampering dyan, kung anong ginawa nila. Kaya lumabas yung pangalan ni Lisa. Hindi nga lang si Lisa pati yung asawa, tsaka tong yung Alexa Miro ba yun? Hindi ako nagkakamali. Yan yung mga bagay na kailangan nating busisiin kasi mahirap. Alam nyo, si Aling Claire, fake news na lang ng fake news yan. Kaya kailangan maayos tayong, alamin muna natin. Huwag tayong gagaya kay Ate Claire. Huwag natin sabihin na, porket galit tayo dun sa tao, yun na kagad.
patas lang. Maging patas lang tayo. Ganyan ang Banateros eh. Patas-patas lang eh. Hindi, kumakampi ka kay Marcos eh. Pero ako nakausap ko na yung LAPD din. Ay, nakausap Eh, ko. Lower Antipolo Police. Ang lumit mo doon ah. Hindi, abangan nyo sa video ko. Ay, panay na yun. Consueli, ha? Oh, Di, alam nyo yung tong sa issue na to ni Tantoko tsaka ni Lisa. Una-una kasi, ba't mo kasi sinagot, Auntie Claire? Hindi naman parte ng administrasyon si Lisa. Yeah. Di ba? Tama. So, diyan kasi nagkaroon ng inala yung taong bayan na bakit kasama ba dun si Lisa? Ang nakalagay lang naman dun. Sige, sabihin na natin, nandun yung pangalan niya. So ano? Di ba? Kung wala namang ginawa dun si Lisa, una-una kasi, yun pa isa talaga eh. Kadalasan kasi, yun nga, hindi mo talaga siguro na bagay kapag may, hindi mo talaga napapansin na medyo mali ka na eh. Kasi hindi mo dapat sasagutin yung katanungan na yun. Hindi parte ng, ng administrasyon si Lisa Araneta Marcos. Asawa lang siya ng Pangulo. Pwede mong hindi sagutin yun eh. Yes. Kaso sinagot mo. Tapos hindi mo pa nagustuhan yung sagot mo. Kaya, ayan tuloy, pinotaktika. Doble-doble problema. Kasi ngayon, yung lumalabas na balita na yan, kasi marami ng pwedeng gawin sa panahon ngayon. Yes. Lalo't unang-una. Di ko naman sinasabing nagnakaw si Marcos Jr. ng trilyones na pondo ng pera ng taong bayan. Wala ko sinasabing ganun. Pero, asan yung trilyones at tumataas yung utang ng Pilipinas? So, mapapaisip ka na pwedeng, mamaya, syempre, gasino ba? Lahat ng tao na, si Auntie Claire, dati kalaban ni Marcos yan. O, tingnan mo ngayon, kakampi na. Dahil, bakit ba ginagawa ni Auntie Claire yan? Dahil trabaho lang daw, di ba? Walang personalan. So, ibig sabihin, pera pa rin. Ganun ang kakahinat na nun, pera pa rin. So, ako, naniniwala ako na may mga kababalaghan na naman na nangyari dyan. Kaya, Ma'am Cathy B, ilabas mo na kasi. Alin doon yung USB? Ilabas mo na kasi yung USB, Ma'am Cathy. Oo, naiinip na si Lisa. Tsaka kasi, eto, iniisip ko kasi, pag nilabas na ni Cathy B yung USB na hawak niya, biglang syempre, may pwede ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na ilabas niya rin yung hawak na video. Pagsabungin na natin to. Isang na natin to. Total, nandiyan naman na lahat eh. na. Yun nga, kaya, ilabas niyo na yun kung ano yung mga nahawakan niya. Ma'am Cathy Binag, hi. Hello. How are you? See you tomorrow. But anyway. Mo na yung USB ko. Bigay mo sa akin, ako maglalabas. Patay tayo dyan. But anyway, sa akin naman, medyo nagka-doble-doble yung problema ni Ate Claire dito. Kasi malay mo, ito'y tactics o pinapasakay ka lang para, sakyan mo lang sakyan yung mga sinasabi dito ng mga Duterte supporters. Dito tuloy nahalata na talagang attack dog ka. Attack dog ka. Kasi unang-una, si Lisa Araneta Marcos ay hindi naman niyang binoto ng tao. So wala kang pakialam doon. Hindi sinabi, hindi dahil sinabi ng mga tao na ipagtanggol mo o magsalita ka, ay ipagtanggol mo si Lisa Araneta Marcos. Dahil unang-una, hindi siya hinalal ng tao, hindi naman siya dapat nasa picture. Tama yung sinabi ni Dave Gomez eh. It's a personal matter. Personal nga naman. Nagkataon lang na asawa siya ng presidente. Pero dito, hindi natin pag-uusapan dito eh. Ang pinaka-importante dito, ang fact dito ay may nangyari. May namatay. At ang dahilan ay matagal na nating alam na ito nga ay namatay sa sobrahan sa Coca-Cola. Yun ang tunay na nangyari. May nangyari. So hindi na kailangan na patunayan kung ano ang kinamatay, kung sino ba itong tao na to. Basta ang importante, may nangyaring ganon doon sa Amerika. And that's undeniable. Ang pinaka-importante dito, yung welfare ng mga Pilipino. Dahil ang sinasabi dito, kasama ang First Lady ng isang tao na namatay sa ganito, na alam naman natin na pinaghihinalaan niya at mga agam-agam ang tao, at lalo na yung former president na itong presidente ay
gumagamit ng droga. Yung unang problema natin, wala tayong pakialam kay Tantoco, wala tayong pakialam kay Lisa Araneta Marcos. What we are after is the welfare of the Filipino people. Kung pinamumunuan ba talaga tayo ng matino o pinamumunuan tayo na may impluwensya ng ipinagbabawal na teknik. May tugtong ka? Oo. Nasa psycho ko na magkakaroon ng podcast si Lisa Araneta Marcos tsaka si Katon Ying. Ay, patay na. Dahil dyan sa overdose na yan. Yan, parang nakikita ko lang na magkakaroon na naman ng podcast. Silang dalawa lang din maglulukuhan. Oo. Parang RJ. Ano ka tugtong? Wala, last message na. Ay nga pala, last message na tayo, no? Last message. Mga kababayan, magkita-kita tayo mamaya 12:30 sa aking vlog. Alam mo, may oras ka. Pag-usapan natin yung pag-usapan natin sinabi ni Auntie Claire. At syempre, ganun nga yung sinabi ko, dapat patas lang tayo. Huwag tayong alam mo yun, huwag tayong basta-basta magpapaniwala dun sa mga lumalabas na nakikita natin. Especially kung galit tayo dun sa tao, huwag kagad atake ng atake. Dapat alamin din natin kasi tayo yung maapektuhan eh. Kung pinost mo yan at na yari ka, na palabas kang fake news, ikaw ang yari. Hindi yung taong binabalatan mo. So, dapat maging tayo, patas at, dapat aral din. Research lang. Okay, partner? Yun, no? Basta, dalawa lang ang naghatid ng tunay na balita. SMN and Banateros Brothers. Kaya dapat, dapat share tayo. Sino lang naman yung pindutin mo yung share, i-post mo sa Facebook mo para malaman din ng lahat. Para hindi dumadaming katod ni Auntie Claire. Kaya dapat malaman ng lahat ng Pilipino kung ano yung totoong balita. Tama yun. Kasi katulad lang sinabi natin kanina, yung may bali-balita na tinamper daw yung una na dokumento. Hindi rin malayo na itamper din yung pangalawang dokumento. Kasi tulad na sinabi ni Jay kanina, hindi na imposible ngayon. Yung teknolohiya natin, talagang malupit na. Ikaw nga, pwede kang i-clone eh. O pwede na tayo magkaroon ng kamukha. Di ba? So, hindi na talaga imposible. Pero, huwag tayong gagaya, of course, kay Auntie Claire. Yung malupit yan. Yan ang pambansang sinungaling ng Pilipinas. Huwag na natin subukan na lagpasan pa yan si Auntie Claire. Kasi, iba talaga. Biruin mo sa sobrang kahihiyan na inabot niya, nakuha pa niya lumitaw. Natawa ako. Basta maputol kita saglit. Sige. Kung ang pambansang isda ay bangos. At ang pambansang hayop ay kalabaw. Pambansang ibon ay maya. Sino ang pambansang sinungaling ay si Auntie Claire. Claire Castro. Alam na natin yan. Ang galing. Basta, huwag tayo maniniwala basta-basta doon sa kasi paniwalaan natin yung mga tamang tao lang. Okay? Sino ba papaniwalaan natin? Ako naniniwala ako sa mga Duterte kasi. Kaya hanggang ngayon sa mga Duterte, kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy, malaki ang kinalaman niyan sa pagiging successful ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Kasi unang-una, si Pastor Apollo Kibuloy ay kaibigan at isang kaibigan maliban sa kaibigan ay naging tawag dito, pinagdadasal ni ni Pastor, si Pastor Apollo Kibuloy. Nakalimutan ko lagi yung sinasabi yan. Pinagdadasal lang mga Duterte. Pinagdadasal lang mga Duterte. Maging religious... Spiritual advisor. Spiritual advisor, nakalimutan ko. Si Pastor Apollo Kibuloy ay naging spiritual advisor ni Pangulong Duterte. Kaya naniniwala ako na malaki ang kinalaman, malaki ang ambag ni Pastor Apollo Kibuloy sa pamumuno ni Pangulong Duterte. Kasi alam ko, si Pangulong Duterte, hindi naman siya makadiyos, hindi naman siya nasabi ng makadiyos, pero meron siyang gabay ng Panginoon dahil kay Pastor Apollo Kibuloy. So dapat maniniwala tayo doon sa kahit sabihin pa natin madumi ang mga lumalabas sa mukha, pero yung nakikita nating gawa, yun kasi pinagbabasihan ng Diyos, kung ano ginagawa mo sa kapwa. Kung ano ginagawa mo sa kapwa, ikaw tumutulong ka ba sa kapwa mo? Mahal mo ba ang kapwa mo o pinahihirapan mo kapwa mo? Ito magkaibigan na to, grabe, no? Puro pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa kalikasan. Yun na advocacy ng dalawa ito. Hanggang ngayon, kung si PRRD, nandun din sa kulungan, sa Dahig, si Pastor nandito, ang kanilang mga iniisip, kapakanan pa rin ng kanilang mga komunidad na pinamunuan, bansang Pilipinas na pinamunuan. Kaya, ano pa ba sabihin natin? Wala, bilib ako sa dalawang ito. At bilib tayo kay President Duterte dahil mula doon sa
At hanggang ngayon. Kabataan natin. President Duterte lang yung nakita natin na tulay na naging kakampi ng mga maliliit na mga Pilipino.